buhay. At ang iniisip natin ay, blessing to ni Lord, dapat i-claim ko. But we're claiming it the wrong way. No? Kinukuha natin siya sa paraan na pagtao o sa paraan na hindi gusto ni Jesus. And in doing so, we suffer lots of complications. Kapag iniisip natin, blessing to ni Lord, bigay sa akin to ng Panginoon, anumang forma ng pagpapalayan sa tingin mo, kapag yan ay ginawa mo at pumilit na mong maangkin sa sarili mong paraan at kalulungan, nagkakagulo-gulo ang mundo. So to speak, nagkakagulo ang pamilya, nagkakaroon ng problema ang buhay. And that's actually what happened with Jacob. Pagpapag naman na natin sa Lord, ano mo nga yung iyong katabi? Hanggang kailan ka makikipagbuno kay Jesus? Hanggang kailan ka makikipagbuno kay Jesus? Kapag pinasa po natin yung Genesis 32, actually hindi yan sukatan ng lakas. The emphasis is on the word breaking of day or daybreak. Magmula nung dumating yung the angel of the Lord o yung lalaki na tinutukoy dyan na nakipagbuno kay ako, magdamag. And the man did not prevail, so to speak. Hindi siya nanaig. Hindi dahil sa wala siyang lakas. Hindi dahil sa talo ni ako, yung lalaki na yun. Hindi sa kadahilanan na mas malakas sa kanya si ako. But because the Lord allowed it. Siya ay nanaig, so to speak, si ako, hindi dahil sa mahina yung kanyang caresses, no? Kundi dahil sa ipinahintulot yun ng Panginoon. Parang ano lang yan, mga kapatid, marami tayong ginigit sa ating buhay na hindi kalooban ng Jesus. Pero ipinapahintulot yun. Amen? Hindi nangangahulugan na daig mo si Jesus, mas may alam ka sa Kanya, mas malakas ka sa Kanya, at mas makapangyarihan ka sa Kanya. Nangyayari, gusto mo, o yung gusto natin, dahil sa ipinipilit natin, dahil sa yun ang ipinapalagay natin maganda. Pero muli, tanong, hanggang kailan? Amen? Hanggang kailan ka makikipagbuno sa Panginoong Yesu Cristo? Pero pakalaman na natin si Lord. And of course, we fully know the Lord Jesus Christ as the mighty one of Jacob. No? He is the mighty one of Jacob. Ang sabi po ng Genesis 49:24, He is also the angel who redeemed him from all of his troubles. In Genesis 48:16. And as the angel who redeemed him, as the mighty one of Jacob, siya yung pinapakilala the God or the Lord of hosts, along with those descriptive names in the book of Hosea, chapter 12, 2-6. So, kinukumpleto noong mga kaganapan, itong mga pagpapakilala na ito ng Panginoon kay ako. Pero, bago po tayo pumunta doon, magandang matanaw muna natin. When do we wrestle with God? Kailan ba tayo nakikipagbuno kay Jesus? Ano yung katabi mo? Kailan ba tayo nakikipagbuno sa Panginoon? At minsan tingin natin, tayo ay prevailing. Tayo ay nananaig. First, when we do things our way. No? Una, kapag yung mga paraan natin ay pansarili lang. Kapag yung mga paraan natin hindi paraan ni Jesus, pag yung mga paraan natin hindi gusto ni Lord, at hindi kalooban ng Panginoon. And with that, meron tayong mga ilang bagay na babalikan ng tanaw, no? First, let's look at the life of Jacob. Paano ba ito nangyari sa kanya? When he took advantage of his brother's weakness,
when he deceived his father in obtaining the blessing, and when he listened to wrong counsel. Makikita natin yan doon sa development ng story ni Jacob. Magmula nang sa siya ay ipinanganak, ang sumunod na account ay yung kanyang deception. Or ang sumunod na account ay yung kanyang, after him catching, yung kanyang usurpation na tinatawag. Sige nga po, let's have a reading from the book of Genesis, chapter 25, from verse 29. Basahin na po muna natin.